Hello Team Authentic all over the world! Eto na, mag-work to eat na tayo dito sa Boracay. At syempre, sisimulan natin yan sa nakasanayan nating Filipino food. And magta-try din tayo ng Indian food at Japanese food. O, diba? Very international tayo for today's vlog. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe kung magbubook po kayo Bayak Look. Ito po yung ating promo code. Pwede nyo pa rin pong bisitahin ang ating creator shop for more discount. At kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi, guys! Another day here in Boracay. And in this episode, mag-work to eat na tayo. And then yung pinili nating tatlong restaurants na kakainan natin, first time namin doon. And then nakita kasi namin na available siya sa Klook. Yung meron silang voucher. For example, yung 2,000 worth of voucher, bibilin lang natin siya ng 1,700 pesos. So nakatipid tayo ng 300 kada restaurant. yes! So, di ba para kami nasa game show na. Pero ang tanong, sulit ba yung matitipid nating 300 pesos? Una, sa lasa ng pagkain, sa servings, and of course, yung iba kasi dyan, meron pa yung mga fees. So, tingnan natin yung mga table charge, ganyan. So, yun ang ipapakita namin sa inyo. At sisimulan natin yan dito sa Station X malapit, dito sa U-Hotel. Pupuntahan natin ang Noni's. If ever lang napupunta kayo, ito yung Station X na tinatawag, pero dito yan sa U-Hotel. And then, meron ditong iskinita. Itong iskinitang to, pag diniretso nyo yan, ang labas na nito, yung sa La Carmela de Boracay. And, eto na mismo, yung Noni's. Nandito lang siya. Malapit na malapit sa U-Hotel. Yan, ito sa U-Hotel pa to. Thank you po. And then, meron dito, kainan din. Diyan tayo galing. As in, super lapit lang. Konting lakad lang. Ito na yung Noni's. At syempre, si Enzo pa ba? Nandiyan na kagad si Enzo, oh. Welcome to Noni's! Kasi nabili natin voucher ay 2,000 pesos at nakuha natin siya sa halagang 1,700 pesos sa Klook. Yes, so, pero meron pa doon kayo pagpipilian. Merong worth 1,500 or 1,000, meron doon. So, tignan na natin yung kanilang menu. Dito kasi parang ang nabasa ko, meron silang mga Filipino food talaga. So, yun yung gagawin natin ngayon. Yung variety natin. International cuisine tayo. Ito, ang orderin natin yung mga lutong Pinoy. Ito, may chicken pork adobo, 520. Bistik Tagalog, 520. Seafood, 490. Ito, hindi ko alam kung ano itong tempe, kare-kare, 500. And then Noni's Bao Sliders, 490. Sticky Pork Ribs, 540. Pero, kung gusto nyo ng ibang dish, meron naman. Ayan, meron din silang appetizers. And then may nabasa kami dito na parang may Thai eh. Tama ba? Pagkakaalala ko. Tignan natin. Parang meron kami nabasa rito na, ayan, mango sticky rice, 250. So, marami din naman kayong pagpipilian. Naka-order na tayo. Tapos yung mga in-order natin, yung mga Miss Stars, Bestseller meaning, nila. yun yung mga best sellers na. Kasi papakita namin sa inyo. Yun nga, very Pinoy tayo today. And then, keep in mind, gusto yung makita na meron dito 10% na service charge. So, kumbaga, ang gagawin natin, instead na mag-add pa tayo, gagawin namin, order kami ng worth 1,800. Oo, para yung 2,000 or lumagpas man ng kaunti, kaunti lang yung ibabayad natin. Kesa umorder tayo ng worth 2,000, tapos ang babayaran natin ng ending 2,200. Kaya alam nyo kung ano ginawa namin, ayun, meron kaming listahan. Tapos ba? Pati yung price. So, kinukupit talaga namin. Oh, good na yung 1,800 na pwede na. Ganun talaga siya. Pakita namin sa inyo later. So, ito na yung ating order. Ito na yung chicken binakol, which is 350 pesos. Ito, very Pinoy ito, no? And then, ito, na-surprise kami dito ng very light. Ito naman yung chicken and pork adobo. 520.
So, hindi siya yung traditional na adobo na nakakain at nakikita natin. Ito naman yung Nonnie's Barbecue Pork Bowl, 420. And then, ito na yung pinaka-rice niya. And ito, dito ako pinaka na-excite. Ito naman yung sticky pork ribs, which is 540 pesos. So, hayaan nyo na kami magtataka food vloggers muna. Muna natin tikman yung binakol. Oo. Ay, amoy na amoy yung ano niya, yung pinakagata. In all fairness, tapos may malunggay. So, ito yung pinaka-soup natin. Hindi tayo ngayon na gano, sinigang-sinigang. Usually, kasi di ba, kapag soup, ang naisip natin sinigang, nilaga, bulalo. So, ito, mag-susup muna tayo. Tikman na kaagad natin. So, mukha naman siyang ano, no? Creamy. Creamy siya. Pero parang maasim yun. May Hindi naasim siya yung usually na Hindi siya? Oo. ginataan. Parang maasim. Maasim siya. May maasim na something. Ano kaya yun? Pero yung chicken, usually kasi di ba guys, kapag ka yung chicken, sinabawan na siya, nawawala ng lasa yung pinaka-chicken, ito may something na lasa. Actually, yung ginawa nila sa chicken, pakiramdam ko, inihaw muna nila bago yung sinabawan. Oo. Yan. Grilled chicken siya. Ito na yung una nating natikman. And then, ito naman yung pinaka-pork. And Chicken adobo. chicken adobo. So, isang hiwa siya ng yempo. And then, hita. Ay, sobrang lambot ng hita. Hindi ko siya maangat. Ang lambot ng pagkakaluto. Tapos, black rice pala siya. Parang first time namin mag-black rice. Ang alam ko lang, brown rice. Mayroon na rin parang black rice. Ayan, oh. O, tikman na natin. Eto, kung titignan nyo siya, sa totoo lang, ang konti ng servings, no? Katro lang, ay, ang lutong ng ano, yung pork. Oh, Chicharon. chicharon. Pero yung kulay niya, hindi siya yung ano, yun yung traditional na toyo. Hindi siya ganun eh. Ah, okay. Tikman na natin. Ako sa pork muna ako. Masarap pa. Ang sarap ng Pwede sauce. siya. Masarap yung sauce ha. Nung nakita ko kasi na adobo, syempre tayo mga Pinoy, di ba? Isa yung adobo talaga sa pinaka signature dish natin. Ang sarap ng pagkakaluto ng ano, parang chicharon nga, yung balat. Sarap. In all fairness, masarap tong adobo. Nabalasan nitong ano, black rice. Wala naman. Wala lasa. Parang yun nga, kaya sa sinabi, parang siyang ano, sticky rice yung lasa niya. O, next na tayo. Ito talaga, pinaka-excited din ako. Lahat na lang excited din. Ito naman yung rib. Sticky pork ribs. Yes. In all fairness, kung mihiwalay din ka agad, hindi ka papahirapan. O, ayan, tignan niyo. Di ba? Hindi ka papahirapan, hihiwalay na kaagad. Ito parang ano siya, parang medyo less flavor. Hindi siya katulad na titikman natin na parang pag tinikman mo yung flavor kaagad, yung matitikman mo, ito hindi. Pero ang linamnam nung pinaka-pork. Ano, food vlogger Enzo, Ako kamusta? pakiramdam ko yung mga flavors nila, nasa sauce nila. Nasa Kasi sauce? try mo to, Hindi mo siya dito sa pinaka-sauce nila. Yeah, Magko-complement yung lasa ng ano, pinaka-ribs. man natin. Tumulo pa. Di ba? Kailangan niya ng sauce. Yung mas maganda na rin na natikman natin siya. Tapos meron siyang mashed potato ba to? Parang mashed potato yata. Kasama. Sarap na. Masarap din. Actually, potato niya, parang kamote nga. Kamoteng lasa. Pero masarap. And, last na tayo. Nakakatuwa lang yung egg. Kasi meron siyang ano, ang tawag dito, sesame seed. And then, ayan, nakita nyo ba? Nung tinunaw na natin siya, malasado yung loob niya.
Tikman din natin. Ito naman, brown rice. Iba-iba pala yung rice natin. Ganito ba yung mga brown rice? Ano siya, no? Wala siyang lasa, pero parang siya, ano, yung pumuputok sa bibig. Pinipigan. Then, barbecue. Tikman natin yung pagkakamarinate na ng barbecue. Kaya naman, goods na. Ayan. Ito yung mga food natin for today. So ito, sa tingin namin, pwede siyang pag-sharean ng 3 lang siguro, no? Parang kapag sa 4, mabibitin na kayo. So siguro 2 to 3. Hindi, sa 2, sa amin dalawa ni Enzo, Sobra na? Sobra, oo. Pero kung Sa 3, as in malakas na malakas sakto lang. natin, sa 3, carry lang. Pagka nag-4 kayo dito, Medyo mabibitin. medyo mabibitin na kayo. So yun. And hindi na tayo nag-drinks para lahat talaga ng magagastos natin for food lang talaga. Tara, kain na tayo. So eto na yung mga food natin for today. Eto, masarap. And then, eto din. Okay naman, masarap. Pero sa Enzo daw, nagustuhan niya daw itong barbecue. And then, ayan o. Ito na yung nag-iitsura ng egg. So actually, kung titignan mo siya, as in tingin lang ha, wala mo nang tikim, maganda siyang tignan. May engganyo kang kumain. At dahil dyan, wag na tayong tumalak. Let's eat! And ang naging bill natin, guys, ay 1,993.39. Kasama na lahat ng charges. O, di ba? Ang galing natin. Hindi tayo nagdagdag. May sukli pa tayong 7. Charot, hindi yung susuklian na. So, ito yung Noni's. Isang nakakabusog na lunch ang na-experience natin dito sa Noni's. So, ito, magpapakaanis lang tayo. Food vlogger. So, ganito kasi siya. Alala nyo kapag kakanta, di ba? For example, very popular yung isang kanta and then ire-revive siya. Di ba? Yun yung sinasabi ng mga coach dati sa The Voice na medyo critical. Kasi nga, sanay na yung tenga natin Sa original. sa original. So, ganito din siya. Ito kasing Noni's, parang ano siya kasi, Pinoy food, pero nilagyan nila ng something, may twist, parang ganyan. So, yun yung hindi natin may iwasan. For example, yung adobo, tayo pa, adobo, pag sabi adobo, very Pinoy yan. At saka yung adobo kasi taga-kilang-kilang Yes. natin palasa natin. Oo. So yun, lagi mo siyang may kukompare na ganito ba dapat yung adobo? Ganyan ba dapat? So ganun siya. And then, pati yung iba. Ay, yung ano nga pala, no? Yung barbecue pala, may kasama pala siyang laing. Oo. May kasama pala siyang Pero yung laing niya kangkong. Oo, kangkong naman. So yun, yung ganun lang siya. So lagi nyo siyang may isip na, ganito ba talaga lasa niya dapat? Ganito ba? Parang ganun. And then, lahat na ubos namin, yung binakol ba tawag doon? Yung sabaw na lang, syempre, ang dami, hindi Kasi na namin pala kaya maubos. pa siya maasim kasi meron siyang kalamansi. Ayun, medyo sobrang naniba. Una kasi, hindi naman talaga ako kumakain na halos nung binakol. So, yun, kaya hindi siya masyadong, sa ako lang familiar sa akin. Pero the rest, okay naman. Basta yun, lagi nyo lang siyang may compare adobo ba talaga to? Parang, Pero kung isipin mo, kung hindi mo aanin yung original taste niya, mag-base ka sa pinakalasa niya, masarap. oh, tsaka yung texture kasi, ang sarap. Oo. Ang lambot ng pork, ang lambot ng Ribs, ribs, chicken. ang lambot ng chicken. So, masarap siya sanang kainin. And then, yun nga, maganda rin siya sa mata. Basta ganun, hindi ko kasi alam, baka iba lang yung panlasa namin. Baka kasi nasanay nga kami doon sa, yung panlasa namin, karinderya. Ganun, yung mga karinderya na, At saka yung the baka kasi usual. yung panlasang mahal to. Oo, yung ganun. So, yun. So, yung panlasa kasi natin, di ba, parang nasanay kasi tayo sa lutong bahay. So, baka lagi natin siyang may compare. Yun yung mahirap kapag ka-Filipino food Talagang lagi mo siyang may compare sa luto ng nanay mo, ng lola mo, yung nakasadayan nyo. Oo. So, ganun siya. Ito yung epic. Pero pakita lang namin sa inyo, oh my gosh, sobrang lakas ng hangin. At umuulan-ulan. Umuulan. At 8 p.m. Next voucher na yung gagamitin natin. So yung next naman natin, mag-Indian food naman tayo. Parang na-miss natin yung Indian food. Oo, sabi namin sa'yo, iba-ibang variety ipapakita namin sa inyo. Ito na yata yung pinaka maraming variation na food trip ang mapapanood ninyo. So now, nandito naman tayo sa D-Mall. Actually, yung likod natin, ito yung Epic. And then, ang next natin kakainan ay ang Little Taj. Little Taj, India. Ay, Indian pala. Little Taj Indian Street Kitchen. O, ayan, music pa lang. Alam na natin na Indian food talaga.
ang ma-enjoy natin for today. Tara, tingin tayo sa menu nila. Ito, meron tayong 2,000 worth ng voucher na nabili lang natin siya sa Klook ng 1,700 pesos. So, kumbaga nakatipid tayo ng 300 pesos. And then, bibigyan kayo ng menu na ganito. And then, ang maganda, meron din silang pa-tablet. Ayan. Para siguro makita natin yung mga pictures. Para sa mga katulad natin na hindi naman tayo masyadong familiar sa mga Indian food, makikita natin yung picture. Although tayo, syempre, sa ilang beses nating nagpunta ng India, and then nakapag-Kathmandu na rin tayo, medyo may ano na tayo, idea. O guys, sumaming kayo, favorite ko. Best friend mo. Ang best friend ko, ang panipuri. So, hanap lang tayo ng food na pwede nating orderin. So, ito na yung pinaka-menu nila. Dito tayo sa curry. Ito, natikman na natin to, yung tikka masala, masarap yan. And then, pwede tayong mamili kung chicken or prawns, ganyan. Ito, 460 ka agad. Oh. And then, ito rin, natikman na rin natin to, yung mga butter paneer nila, tsaka yung mga buttered chicken nila. Natikman na rin natin yan. So, ayan, meron ding beef. Ang dami nyo rin namang pagpipilian. Hanap tayo ng yung parang set. Yung sa Kathmandu, yung tali set. Tignan natin kung meron. Meron ditong tali set. Kaya lang, yung tali nila, 11 a.m. to 4 p.m. lang. Ayan, sana yun. 500 pesos. Actually, talagang lahat talaga. Puro talaga Indian food. Nakakakilig kasi meron pala mga Indian food din dito sa Pinas sa atin. Lalo na rito sa Boracay. And then yung mga favorite ni Enzo, meron dito yung, ano yung iniinom mo? Yung parang Yakult. Ano? Ito, biryani, meron din. Lasa. Lasi. Oo, may lasi din. Diba? Kompleto talaga siya. So tara, order muna tayo, tapos pakita namin sa inyo. Tikman na natin. Yung sa akin, pineapple. Yung kay Enzo, mango lassi. Okay rin na. Yung parang, yung sa akin, yung parang lasa niya yung yun yung Del Monte. Del Monte. Na medyo pinatabang ng very light. Yung sa'yo. Sa akin, di ba, yung yogurt, di ba, medyo parang masim-asim na siya. Oo. Tapos yung hanggang ginamit, asim-asim. Grabe yung asim nito, 200%. Di ba? Maasim sa maasim. Ay kasi, na-try niya naman na daw yung plain. So, gusto niya naman daw ngayon, merong flavor. O, ayan. At least, ma-vitamin C tayo for today's vlog. Dumating na yung order natin, guys. Ito yung chicken tandoori. Ganun pala yung pronunciation niya. And it's 370. Para siyang chicken wings ba siya? Hindi naman lahat. Hindi naman. Oo. And then, ito naman daw yung beef madras, which is 500 pesos. And then, ito yung chicken tikka masala, 460 pesos. And then, ang pinili namin, rice. Simulan natin muna yung chicken tandoori. Hindi naman pala lahat hindi lahat chicken wings. Akala ko kasi chicken wings. Ano siya? Parang siyang breast. Oo. Matikman natin. Yee! Actually, gustong-gusto naman namin yung lasa ng mga Indian food. Yung iba lang kasi talaga sobrang anghang. Ito kasi baka naman nag-adjust sa lasang Pinoy. Ay. Meron siyang yung lemongrass ba yun? Yung lemongrass na lasang-lasa mo talaga yung pinaka-asim. Pero babalik ka doon sa sinabi mo. Nag-adjust nga siya sa panlasa ng Pinoy. Hindi siya ganun kaanghang. Yung fairness, hindi siya ganun kaanghang. Kaya na. Tsaka hindi matapang yung yung ginamit nilang flavoring, parang ganun. Yung spices, hindi ganun katapang. Spices. Kasi sa India, paglapag pa lang, mo kagad. At saka pag tinikman mo, di ba, humahagot. Masakit humahagot. Next na tayo. Pero ito na naman yung kalaban ko. Ito ba yung kalaban ko? Oo, nalalasahan ko. Tapos yung garnishing niya, sibuyas. Sibuyas. So next na tayo. Tikman natin tong beef. Beef na tayo. In fairness, malambot. Tikman na natin. Ito naman, may pagka-carry kasi yung lasa niya.
Korea, kailangan ko siyang lasahan. Ano siya? Okay yung beef niya. Pero hindi ko maintindihan yung sauce. Naninibago ko. Oo. Dagang nga titigman ko pa yung pinaka-sauce lang. Actually, meron nga siyang lasa sa akin na parang kare-kare. Promise, oo. Yung sauce. Iba yung sauce niya. Hindi siya yung katulad nung nakain natin sa India. Nakakain na kasi tayo. Saan nga tayo kumain? Sa Jaipur. Oo. Sige, Bes, ikaw naman. Kasi promise, hindi ko talaga siya malasahan. Naintindihan mo na ako. Kasi siya piniisip nga natin, yung lasa niya ay curry. Kasi kulay niya kasi curry. At saka yun yung ano niya talaga eh. Nandoon siya sa kategory na yun. Iba talaga. Tsaka ano, no, may something na magaspang. Oh, actually, parang siyang kare-kare. Ganun. O, last na tayo. Eto, sa lahat na natikman namin doon sa India, ito yung pinaka-nasarapan Nagustuhan kami. So, tikman natin to. Kasi ito parang may pagka-butter paton na lase. Sa pagkakaalala ko ha. And then sa India, di ba parang nakain lang natin doon, wala pang 2,000 pesos. Oo. Ganun kamura sa India sana yung pagkain. Ito, tikman natin to. Itong masala. Ito malapit-lapit. Ha? Malapit-lapit. Malapit-lapit. Pero ito mas malalasahan mo na talaga yung tomato na talaga. So ito malapit to. Ito masarap. Kaya mag-ingat ka kasi may mga silantrong nakahalo. Oo nga eh. Actually puro cilantro nga. So ito malapit-lapit siya. In all fairness. Ayan, meron tayong nakain na malapit-lapit. Ayan. So, at least natikman na natin, di ba? So, enjoy na lang muna natin yung food. And then, syempre, yung verdict natin ulit, mamaya na pagkatapos. Kasi baka maano tayo rito, mapalayas. Pero, kain muna tayo, guys. Tapos na tayo kumain. Daan lang natin kayo dito saglit sa D-Mall. D-Mall at night. Umaandar na yung mini Ferris wheel nila. Pero huwag kayong mag-worry. Meron tayong vlog na lalakad-lakad tayo para mas ma-feel nyo ulit ang vibe ng Boracay. Ayan. So, yan. Dinaan lang namin kayo. Partida guys ha, maulan. Pero ang dami pa rin tao. And of course, ito na yung ating birthday. Akala nyo naman, gagaling magluto. Akala mo, food vlogger. So anyways, eto totoo to ha. Sige sa positive muna. Ang positive kasi makikita nyo parang open kitchen kasi siya. So makikita nyo talaga na malinis yung preparation. Talagang ingat na ingat sila sa pagkain. As in, siguro nga, alam nila sa sarili nila. Kapag sinabi kasing Indian food, baka hindi malinis yung pagkakagawa. Kaya dito, kumbaga parang extra effort sila na maipakita na malinis yung pagkakagawa. Indian food pero in a Filipino way na pinano. Yes, na piniprayer. malinis. Lalo na tayo, medyo meticuloso tayo pagdating sa pagkain, di ba? Pero ito na nga yun. Pero pagdating sa lasa, ang totoo, lalo namin na-miss yung Indian food. Oo. Lalo na yung ano no, yung chicken tikka masala. Oo, kasi ano yun eh. Actually, ang kulang sa kanila, alam ko, naggata. Gata. Wala sila kasi masyadong gata. So, nakakamiss din pala yung ano, yung tapang ng lasa ng Indian food, yung amoy, ano ba yung tawag doon? Yung mga spices na nilalagay nila. Yes, mas maanghang siya, pero pwede ka namang mag-request. Ng a little bit. A little bit, pero maanghang pa din. Pero sa totoo lang, sobrang Masarap sarap. pa rin talaga. Masarap, oo. Tapos yung nakain natin doon sa Jaipur, parang ano na yun, yun na yung social nilang ano doon. Restaurant na nakain natin doon, nasa 1,500 pesos lang yata yun. Dito, pumapatak din siya ng 2,000. So, ganito, ang nangyari, kasama na lahat-lahat, pati yung service charge, ang naging bill natin, 1,938. So, meron pa tayong sobrang 72. 62 pesos. 62 pesos. Pero wala na naman na kami mabili. Ayaw naman na namin magdagdag. So, syempre, hindi ka na nun susuklian. So, parang ang nangyari, yung service charge na 158 something, at saka plus mo pa yung magkano, 62 pesos. So, yung natipid natin na 300 pesos, parang doon lang din siya napunta. Parang ganun siya. So, yeah. So, at least, diba, na-try na natin. So, alam natin na yung Indian food dito sa Boracay, malayong malayo sa lasa ng totoong Indian food. Ng authentic na Indian food. Yes. And bago natin ipagpatuloy, natikman yung pangatlong restaurant natin
na meron tayong voucher from Klook. Na-miss na namin to. Ang Jasper! Ayan yung Jasper, guys. Malapit lang siya. Ito yung McDo. And then, yun yung D-Mall. So once in a while naman, kumakain tayo dito, hindi na namin sa inyo pinapakita kasi nga baka sawa na kayo. Ito na naman Ito na naman sila. Kaya lang kasi baka meron kasi talaga tayong mga bagong subscribers, supporters na talaga nagtatanong kung saan ba talaga pwedeng kumain na on a budget. So ito talaga ang pinaka, kumbaga top 1 na pwede namin i-recommend sa inyo kasi very karinderya style pero yung lasa niya, hindi siya yung common na karinderya. Hindi yung masyadong tinipid. Yes, and then just in case lang din, kapag ka-group kayo, pwede kayo sa Andox, merong Andox sa Bulabog Beach, meron din sa beachfront, and then Pero sa D-Mall mismo. sa D-Mall din mismo, pwede din kayo sa Karinderya na nandoon sa tabi ng Red Coco Inn. And then merong mga karinderyas, yung mga nasa alley, yung pinakabago naming nakita yung sa Bulabog Beach. Bago kayo makarating ng Bulabog, meron doon. And kapag ka-grupo kayo, merong Kulay Mangyan. So ayan, kapag ka-group kayo, Kulay Mangyan and Andox ang magsisave sa inyo dito sa Boracay kasi talagang affordable siya. And of course, kung mahilig din kayo sa mga, ano tawag nito, yung mga resto chain, yung mga ganyan, mga fast food, meron din dito, kompleto. Oh, wag na tayong marami pang dakdak. Ito na yung Jasper. Basta ang tip namin sa inyo, kumain kayo nung hindi oras mismo nung kain, yung 6 to 8, naku po, ang daming tao dito. Pila hanggang labas. So now, 5 p.m. tayo kakain. And ito yung D-Mall Palengke. Ayan lang yan. Let's go to Jasper! Dito tayo pumesto sa taas. So, nandito, meron dito kuha na ng kutsara tinidor, of course. And then yung mga condiments. And then, meron silang service water. Pero tayo, meron tayong dala. Ito itaas. Walang katao-tao. Meron lang isang kumakain. Employee yata nila. Di ba? Kapag ganitong oras, yung hindi oras mismo ng kain, masosolo nyo siya. Kapag oras ng kain ako, grabe. Ang haba ng pila dito. May pa-view. Ayan. So, pakita namin sa inyo in-order natin. And kung magkano lang lahat. Ito na yung in-order natin na ulam. So, imagine niyo ha. For example, talagang on a budget kayo dito sa Boracay. Or hindi lang naman on a budget. Paano kung talagang ano naman, mahina naman talaga kayong kumain. So, ito, sa worth 95 pesos, meron na kayong isang meal. Ito yung Bicol Express. Yung Bicol Express, 75 pesos. So more or less, yung mga meat, 75 pesos siya. Tapos yung gulay nakita namin, 65. And then ito naman yung rice nila, 20 pesos. Ayan. So 95 pesos lang, meron na kayong isang meal. Na kapag ka-group naman kayo, halimbawa or dalawa kayo, meron ding ibang option. For example, ito, yung pork chop, yung liempo, 280 pesos. Pero good for 2 na to. Or kung matipid kayo sa ulam, pwede na siyang 3. Diba? Ayan. So ito, mura talaga siya. Ang medyo mahal lang naman kapag magsa-soft drinks kayo, magde-drinks kayo. Kami, lagi kami may baong water. Diba? Mas healthy pa. Iwas diabetes. And then ito pa pala yung sabaw. Kaya ako dito, hindi na ako rito nagsusup kapag kumakain ako dito. Kasi yung sinigang, yung bulalo, usually kung ano yung tinda nila, yun talaga yung pinakasabaw nila, hindi siya iba. So parang natikman mo na rin. Una natin tikman yung sabaw, yung sinigang. May laman pa talaga, actually hindi laman taba. Pero mas malasa yun sa sinigang. Masarap din naman. Masarap. Pero pag sinigang talaga, walang tatalo talaga dito sa Andox. Pag sinabing sinigang na baboy, Andox talaga. Malapot yun, di ba? Malapot kasi yun talagang gabi. And then, tikman nga natin mga ulam nila kung hindi pa rin nagbago yung lasa. Bicol Express. Okay pa din. I mean, hindi naman to guys yung kapag kumain kayo, wow, sarap. Hindi naman siya ganun ha. Pero, kung i-compare mo siya dun sa common na karinderya, mas okay yung lasa. Kasi yung sarap ng ano niya, Bicol Express nila kasi magata. Magata kasi. Ito na.
Pork sharing, pork liempo. Pork liempo, crunchy. Dahil sa ano, breaded. So kung naman, pero yun nga, basta yun yung isipin nyo, kung i-compare nyo siya sa karinderya, mas okay dito. And kung meron kayong makikitang karinderyas sa paligid, siguro yung difference nasa 10 pesos lang. Yung ulam, parang gano'n din, 65 pesos. Yung meat, dito 75. So, almost pareho. And then, kapag mainit, guys, nagiging air condition to. Binubuksan. So, ngayon kasi, konti lang yung tao. Kaya ganito. And, tapos na tayo. Umulan na naman. Dito rin pala sa tapat, meron na rin parang karinderya. Tinapatan din sila. Pero, mas marami pa rin kumakain dito sa Jasper. O, ayan. Dito sa Jasper, talaga makakatipid kayo. And then, ito na nga yung papunta ng D-Mall Palengke. Yung mga tinda dyan, mga prutas, ganyan. Mga karne. Mga karne. The usual palengke. Oo, the usual. Huwag na natin yung puntahan kasi ano lang tayo ngayon? Food trip. So yan, kung gusto nyo makatipid, depende nga. So for example, ako, kung yun lang yung meal ko, ang nakain ko lang, 95 pesos. Now, kung malakas kayo mag-ulam, edi magdalawang ulam kayo, hindi pa aabot ng 200 pesos. Or kung gusto, hi, hello po! At kung gusto nyo rin naman, halimbawa, na gulay at saka meat, pwede din. Mix, Makakatipid no? talaga kayo. Oo. So, ganun siya. Ganun lang siyang kamura. And then, yung in-order ko kasi, first time ko yung na-order. Pero usually, favorite ko dyan, yung, anong katawag doon? Yung, Pork adobo? Hindi, kaldereta. Kaldereta. Pero wala Ayan. yata ngayon Wala ngayon eh. kaldereta. Oo, yung kaldereta gusto ko yun. Guys, siningit lang natin to. Kasi, ayun nga, yung tatlo kasing kakainan natin, sa totoo lang, hindi yun yung ano natin eh. Oo. Hindi natin 40. Oo, kaya lang kasi meron kasi tayong voucher, kaya ginamit natin siya. So, ayan. So, bukas, tuloy na ulit Last restaurant na tayo bukas. Kita-kits for our last restaurant na pag-food tripan. Ito yung Paradise Garden. Nasa Station 3 tayo. And then, konting lakad lang, medyo kaharap niya na yung Island Izakaya. So ngayon naman, Japanese food naman ang itatry natin. Tara. At of course, ang gagamitin uli natin ay ang ating voucher from Klook. Yung voucher na gagamitin natin ay worth 2,000 pesos pero nakuha natin siya sa Klook ng 1,700 pesos. Yes, but keep in mind Keep in mind, na meron uli itong 10% service na charge. service charge. Very Japanese. So, meron pa cold towel. Diba? Cold towel sa lamig ng panahon. Yes. Nakakamiss ang Japan. Gusto nyo babalik na ulit tayo. So ngayon, habang namimiss pa lang natin ang Japan, mag-Japanese food muna tayo. Yes. So pili lang tayo, pakita namin sa inyo. And you know the drill. Para hindi tayo magbayad ng excess, dapat 1,800 pesos lang yung makain natin para kasama na yung service charge. Mga more or less, nasa 2,000 pesos lang, hindi tayo magdadagdag. Ito na yung kanilang menu. Very Japanese, in all fairness again. Ito, meron kami dito nakita, naalala nyo yung tinakbuhan natin? Yung yakisoba. In all fairness, meron dito tapos mura. Ayan, yakisoba is 300 pesos. And then, meron silang okonomiyaki. Meron din silang mga bentos. Ito, katsu bento, and then karage bento. Tapos, meron silang onigiri. So, ayan. So, lahat to available. Pero, yun nga parang sa bentos, pwede ka kasing mag-add ng meron ng drinks at saka miso soup. Pero hindi siya kasama sa Klook. So, ayan yung mga menu nila. Meron din mga parang pika-pika.
So ayan, naka-order na tayo. So again, ang ginawa natin this time, meron naman sa service water. So service water na lang, although may dala rin naman kami. And then, para lahat sa food talaga, and then ipapakita namin sa inyo. Eto, kung unang tingin kasi kukumpare kasi natin sa presyo sa Japan, medyo mura to. Oo, so carry to. So tignan natin naman ngayon yung servings. At syempre, yung lasa. Ano ba? Masasatisfy ba tayo na parang, ay, kahit nandito tayo sa Pinas, Japanese food tayo. Or again, parang yung nangyari doon sa Little Touch, yung mas lalo nating mamimiss yung Japanese food kasi medyo malayo yung lasa. Yun naman. Honest review yung ibibigay namin sa inyo. Tayo natin in-orders natin. So, unang sinerve ang yakisoba. At syempre, merong, ano tawag ganito? Bonito Flakes. Bonito Flakes. Ayun yung gumagalaw-galaw. Huwag kayong magugulat, may gumagalaw-galaw. Bonito Flakes yan. Ito din yung nilalagay sa okonomiyaki and sa takoyaki. Pero para iba yung yakisoba nila. Manipis, parang yung instant pancit canton, no? Haluin na natin, tikman na natin. Promise, yung ano niya talaga, yung noodles niya talaga, yung parang sa instant noodles na pancit canton. Ganun talaga siya. Pati yung texture. Ang titikman natin, yung pinaka-lasa. Actually, malalasahan mo na yung yung bonito flakes, ayun, tsaka takoyaki sauce. And then ito kasi parang may twist talaga siya na parang Pinoy. Meron ba? Hindi ko kasi maalala kung merong may bell pepper yung sa Ay, wala. Oo. Ito may bell pepper. Pakita namin sa inyo ulit, guys, na ngayong inano namin, binuyang niya. Meron kasi siyang bell pepper. And then, yung sahog niya kasi, yung pang pancit canton sa atin. Ayan may cabbage, carrots. So, meron pa rin talagang Pinoy twist. Tapos may sahog din chicken. Kung may sahog na chicken, ganyan. So, kung yung lasa yung pag-uusapan, medyo lasang Japanese naman kasi nga, dahil doon sa sauce. Pero pag tinignan mo talaga siya, parang siyang pancit canton. Ganito talaga itsura niya. Siguro kaya din siya naging lasang Japanese kasi dahil sa ginamit Sauce yung na, takoyaki oo. sauce. Pero kung ang toyo to, pancit canton. Ganito talaga Pero ganun. masarap siya kung nagustuhan mo. Ito na yung order ko. Yung sa akin naman ay bento. Katsu bento. So, kompleto naman siya. Merong side dish. 450 pesos. And then, eto nga pala, yung ating yakisoba ay 300. And then yung kay Enzo, Karage Bento, same lang din naman. 450. Kompleto din naman. Ito pa yung order natin. Very Japan, ang onigiri, which is 120. Salmon yung pinili ni Enzo. And then, ito, tag 100 pesos, chukuni and momo. Pareho silang chicken, of course. Dito kami excited sa okonomiyaki kasi sarap na sarap kami nito nung kumain tayo sa Hiroshima. 300 pesos. Hiwain na natin. Tignan natin kung ano yung laman. Ayan. Ang kaibahan nga pala, doon nga pala sa sa Japan, sa Hiroshima, pwede ka nga palang mamili ng loob. Dito, wala. So, baka mamaya ang laman din nito yung ano ba yun sa squid or yung octopus. Diba? Yun nga pala yung kaibahan. So, yung itsura niya, At saka sa Japan, di ba, only sauce? Oo, only sauce pa sa Japan. And then, ito naman yung onigiri. Pwede ba hatiin na namin, guys? Sorry gusto ko kasing malaman yung loob kung meron siyang laman. Tignan natin. Kasi kung wala, magmumukha lang siyang Ay, wala siya. 1 cup of rice. Wala siyang laman. Ay, hindi ko alam Sige, Tignan natin. dito. Hatiin na natin. Ganito na, carry na to. Ayun, may laman. Ikaw naman. Oo. May laman naman siya sa loob. Ayan. Sorry para lang alam nyo lang na may laman. Kasi kung hindi, magmumukha siyang 1 cup of rice. O, tignan na natin yung okonomiyaki. Sorry, dito talaga kasi ako na-excite sa okonomiyaki. Pero yun nga, wala pala ritong ibang variation. kung ano lang yung nasa menu nila, yun ay walang nakalagay ng pork ba yan. Yun. Unlike kasi doon nga, sa Hiroshima. Pili ka talaga. Mana natin. Ano yung toppings? Ay! In fairness, masarap. In fairness, masarap ha. Ano yung laman niya? Ay, may ham!
Ah, Oo, may ham. Kaya pala ako nasarapan kasi merong ham. Ang sarap niya, in fairness Diba, I promise, masarap talaga siya. Pati yung pinaka-sauce niya, yung nasa loob niya, ang sarap talaga. Promise. Pagka okonomiyaki niya dito, cabbage. Cabbage. Hindi siya wala siyang noodles. At tapos may egg pa, Oo nga. Sarap. In fairness, ito masarap. Napahappy ako nitong okonomiyaki. Katsu and karage. Ito naman, ang titikman natin di. Actually, lasa almost the same naman. Ang titikman natin yung consistency. Yung crispiness. Ito na naman yung nagpapaka-food vlog. Sarap. Ito din. Ang sarap din ng pagkakaluto. Di ba ang mga Japanese, di ba, known sila sa chicken karaki na galing-galing ang pagkakaluto. Crispy yung labas, pero yung pinakaloob niya, Ganda. juicy. Kuwang-kuha na. Wow. Ito din, yung sa akin din. In fairness, nakaka-happy dito Yung sa akin din masarap. Wala, napahappy tayo. Ito naman, yung onigiri naman kasi kanin na tinapingsan na Pinalamanan ng tunang salmon. Okay naman siya. Oo, ma'am. Ang titikman na natin itong chicken, tag-isa na tayo. Baka maghintay daw siya na matagal. Kaya pa ba guys, last na na to, resto na to, huwag na kayong mag-worry dyan. Baka natatakam naman namin kayo. Ang sarap din sa akin. Sa'yo. Para siyang giniling, Yung sa akin talaga chicken. chicken talaga na ginawang barbecue. Ay, ang sarap din. In all fairness, napahappy naman ako. Hindi pa tayo tapos mag-review yung tatlong kinainan natin. Pero ito napahappy ka agad talaga ako. Kasi grabing cravings natin sa Japanese food. Pero, it can make or break. Sabagay. Kasi, di ba, kapag sobrang cravings mo, tapos tumikim ka ng hindi naman kalasa or hindi masarap, Break. oo, break. Di ba? Pero ito, in all fairness, sige na nga, mamaya na lang pala kasi baka mapaaway tayo nakatingin sa atin. Kain lang muna tayo. And we are done. And alam nyo ba guys, ito yung kauna-unahan na meron tayong take out. Ibig sabihin, nakakabusog talaga. And magkano binayaran natin lahat-lahat? 2,002 pesos. First time natin na nagamit ang yung pinaka-voucher na pag-watch. Nagbayad na lang tayo kaya ng 2 pesos na cash. Yeah, so first time natin na na-maximize talaga ng bonggang-bongga yung voucher natin. At nag-add tayo ng 2 pesos. Masama pa loob ko noon. Charot. Ayan, so meron na tayong recap. And then, hihimayin na natin kung yung nagustuhan namin. Food vlogger! Food vlogger! So paalala lang, huwag kayong magugulat guys kasi hindi pa ito nakasystem. Guys, nga pala dito sa Boracay, mano-mano yung pagsusulat niya ng pinaka voucher. Oo. Walang scanner dito, no? Walang scanner pa. So siguro konti pa lang kasi tinatanong namin, paano nyo namomonitor? Sabi na, madali pa lang naman po kasi parang konti pa lang naman yung mga nakalista. So yeah. And then, ito naman yung kanina natin, yung Island Izakaya. Medyo malilito ka. Pagpasok mo, pag sa labas, bakit mo, Japanese! Tapos pag pumasok ka naman, ay parang Pinoy style siya kasi nipa-nipa. Tapos kubo. Pero pag di nila may pinaka-cooking area nila, Japanese na Japanese. Yung pinaka-bar nila, Japanese. So, may mix talaga. So, yes, kumakain ka ng Japanese food, pero alam mo na nasa Pinas ka. So, ayan. So, eto na. Ano ba yung verdict natin? So, ganito na lang. Dito, para sa amin, ang ako pala muna. Ako pinaka-nagustuhan ko, okonomiyaki. Ikaw? Sa akin, okonomiyaki din. Oo. Tapos pangalawa ko yung yung yakisoba. So ako naman, ano ba yung pangalawa ko? Basta lahat na doon okay na sa akin. Baliktad naman kami. Ako naman, yung yakisoba yung hindi ko bet. Sa totoo lang. So yun. And then, kaya namin siya pina-take out kasi nabusog talaga kami. Ito siguro yung pinakamaraming servings. Now, doon sa tatlo lang muna, kung papipiliin ka, ano doon yung uulitin mo pa sa tatlo? Itong izakaya. Ako din. Ito yung uulitin namin. Siguro yung Little Touch, baka hindi na. And then, yung Nonis, baka pwede pa. Yun yung pangalawa siguro. Pero sa apat na yun, ito totoo lang mas pa rin. Siguro nga, very Pinoy yung panlasa namin. Parang doon pa rin kami sa Jasper. Tsaka kasi mura din. Mura pa, di ba? Ang dami yung pagpipilian. So again, itong ginawa natin, ang ginamit kasi namin voucher. Pero yung worth 2,000, alam nyo, hindi naman kami kakain ng ganun. Isang lamesa. Sa isang lamesa, sa isang kain lang. So yeah, medyo mahal siya kung titignan. Pero kung worth it ba siya para sa amin itong Island Izakaya,
yung pinaka-worth it. So pag-isipan nyo rin, meron pa kayang iba, meron yung 1,000 lang, 1,500, ganyan. And then, kung ayaw nyo talaga ng voucher, pwede naman kayo punta lang kayo rito. Kung gusto nyo, okonomiyake lang, oo, edi 300 pesos lang. Yun nga, again, ang ginawa kasi natin, voucher. So, sana po kahit paano nabusog namin kayo, nainggit namin kayo, sana. Kasi kung nainggit namin kayo, natakam namin kayo, pasado na kami food vlogger. Pwede na mag-food vlog. Maraming salamat po. Pangalawang vlog pa lang po itong napapanood nyo sa Boracay. Marami pa po kayong aabangan. Kita kits! Bye everyone! Mwah.